mga parehas, narito po tayo sa bayan ng Angat, Bulacan na kung saan ay makapanayan po natin ngayon ang butihing ama ng ating aspirant congressman na si Sir Jad Racal at ito po ay si Sir Junito Racal. Sir, kumusta na kayo? Mabuti naman. Ito, dahil sa mga pangyayari nung November 2, ito, medyo takot na takot. Kaya nga po, sir. Bumili na ng bulletproof. Opo. Sa sunod, pag nagsalita ako sa media, naka-bullet vest na rin ako. Para safety, sir. Safety. Kaligtasan din. Itong nakalaban ng anak ko, kilala naman tututang tao, hindi naman lalaban ng parehas to. Intention na ang magandang plataporma hangarin. ng anak ko, plataporma ng anak ko para magbigay lang ng trabaho. Okay po. Kasi kami naniwala kami na ang problema talaga sa Pilipinas, hindi kung ano yung mga sinasabi ng mga politiko, ito ganyan. Dapat ang number one na tutukan ng gobyerno is yung trabaho. Dapat lahat na tao bigyan ng trabaho. Tama po kayo, sir. Tama po. Para mawala na yung mga krimen, mawala na yung kung ano yung mga sinasabi na hindi yung sinasabi ng mga politiko. Halos lahat na politiko ang sinasabi, reforma, pagbabago, asenso. Paano asenso? 'Di ba? Hindi imposible na asenso eh. Sila lang ang masenso. Gani, sir. Ang politika ginawa nilang negosyo. Bakit yumaman ang China? 'Di ba? Anong mayroon sila na wala tayo? 'Di ba? Dapat kasi ang gobyerno ng China tinutukan kaagad yung walang trabaho. Ang mga politiko dapat sa China, hindi ka pwede maging politiko pag hindi ikaw yung pinakamayaman. Tama. Para ikaw yung magbigay ng trabaho sa mga tao. Hindi yung sa gobyerno sinasabi nila tupad. Ano pa yung putol-putol. Putol-putol hindi tupad. Yung sikmura mo, kakain ka lang pag may tupad. Pag walang tupad. Di ba? Yung tupad na sinasabi nila, pinipili lang nila yung mga kamag-anak nila. Tama yung malapit yung malapit sa kusina. Di ba? Kung malayo ka sa kusina, paano na? So, ang plataporma ng anak ko ay yung ang tao turuan mangisda, hindi lang laging bigyan ng isda. Tama po kayo, sir. Di ba? So, ayun, yung gusto namin, pag nakaupo yung anak ko, 15,000 to 20,000 ibibigay namin trabaho. Wow. Private ha, hindi sa gobyerno. Hindi kagaya nung sa kanila may nabigyan sila ng trabaho, pero putol-putol. Pagsamantala lang. Bakit yung sikmura natin, pag kumakain tayo, pagsamantala din? Di ba? Hindi naman araw-araw naman yung kailangan natin kumain. Tama po kayo, sir. Di ba? Hindi kagaya nung sinasabi nila na pangsamantalang trabaho. Bakit yung tiyan natin? Pwede bang pangsamantala rin tayo kumain? Pero sir, sa pagkakaalam po namin, ang kayo daw po ay kayo mag-ama o ibig sabihin ay talagang sadyang matulungin sa ating mga kababayan at hindi lang po dito sa distrito sa ICE. Oo, kahit itanong mo pa sa sa Visayas, mayroon akong nagbibigay ako sa lugar na yun ng doktor at saka kasi ang problema kasi magbibigyan mo kaagad ng gamot, 'di ba? Anong problema nung iba na namamatay? Kahit lang, ibang sakit, ang ininom mo biogesic, ito ganyan. Dapat first ibibigay mo is yung doktor. Opo, tama. Number one ang problema, magkano ngayon pa-check up? Kasi magpa-check up ka, bibili ka na lang ng gamot. Mahal ang pa-check up eh. Mahal po talaga, sir. Pero importante, dapat ng gobyerno na dapat bigyan mo na ng libreng pa-check up. Opo. Para alam ng tao kung anong bibilhin niyang gamot. So itong pagtulong niyo, sir, so isa na po itong mga medical mission nga po sa ating bahagi natin sa pagtulong sa ating mga kababayan. Dahil member kami ng Bulacan Chambers of Chinese Chambers of Commerce. So ituloy-tuloy namin 'yan. Tapos hindi pa umupo yung anak ko. Nagtitinda kami ng mga ambulansya. Bakit? Bibigyan muna namin ng bago kami magtinda. Dapat magbibigay din kami. Tama. Bibigyan namin. Wow. Parang promotion na rin yun. Opo. Diba? Tama po kayo, sir. Yes, opo. Kaya natatakot yung kalaban eh. Kasi lahat na product namin, yung mga bagong product namin, yung electric, pati is talaga yan. Talaga sa LGU. Siyempre,
paano kami makabenta kung hindi na makikita dyan na nagdodonate din, di ba? Tama po kayo. Yes, Oo, opo, kailangan sir. magdodonate ka. Opo. Oo. Saka, Alright. hindi, magbigay din kami ng livelihood sa mga barangay. Wow, livelihood Oo. program. Oo. Opo. At saka magtayo din kami ng ospital dito. Oo, di ba? Itong katabi namin, di ba? Hindi mabubuksan. Di ba? Paano mabubuksan? Wala namang parking. At saka yung budget, inuuna nila sa paggiba ng kalsada. Di ba? Hindi naman pwedeng lahat na project nila, ilagay nila sa kalsada. O, di ba? Kahit hindi sira, gigibain. Okay. Dito sa district na to, walang college. Opo. Walang eskwelahan ng college. Bakit? Kung magpatayo sila ng college, pwede ba nilang taon-taon gibain yung school? Di ba? Hindi na po, sir. So, Opo. mas buti yung project nila, ilagay nila sa kalsada para pwedeng gibain taon-taon para kumita sila. Di ba? Opo. Pero sir, may tanong ko lang po, very supported kayo na ama ng ating incoming aspirant bilang congressman po. Ano pong masasabi ninyo at ano pong, kumbaga, magandang hangarin at layunin ng inyong anak bakit sumabak sa larangan ng politika? Dahil, siyempre, matagal din kami sa China eh. Opo, opo. Ang iniisip na, bakit yumaman ang China? Bakit hindi namin kayang gawin yan dito? Tama po kayo, sir. Diba? Opo. Kaya nga, yung sinasabi ko na dapat ang mga tao turuan mangisda. Hindi lang laging bigyan ng isda. Di ba? Opo. Alright, Oo. okay. Kaya hindi negosyante ako. Opo. Oo. Dapat ang mga tao matuto talaga, matuto. Opo. Kasi hindi po pwedeng hindi po pwede na tayo tinatawag ang bansa natin. Ako, masakit man kasi Pilipino ako. Oo, pero ang kultura ko is Chinese. Masakit man pero yun ang totoo. Tayo tinatawag na bansa ng mga katulong. Oo, tama po kayo, Diba? sir. Bansa Lahat ng mga halos ito katulong. nag-abroad, ano po. Oo, biro mo. 14 years ang anak mo pinaaral mo. Tapos ang nagturo teacher din walang trabaho. Mahirapan maghanap ng trabaho. At hirap din sa buhay. Bakit hindi na lang tayo ang magtuturo? Tama po kayo, sir. Tingnan mo yung yung kalaban ng anak ko. Tingnan mo yung mga anak nila. Biro mo. May mga negosyo ba yan? Diba? Diba? Saan kumukuha sa bawat anak niyan? Sa bawat anak niya, ilan yung anak din? Ilan yung apo? Diba? Magkano maintenance ang Maintenance every Tama month po nun. kayo, opo. Diba? Saan kukuha yun? Right. Diba? Opo. Saan kukuha yun? Wala naman mga negosyo. Subukan natin, magtayo sila ng sari-sari store. In 1 year, magiging supermarket. Diba? Mag-employ sila ng 10, believe na ako sa kanila. Diba? Yung sarili nilang negosyo. Pero kung sakali, sir, para rin po ang inyong butihing anak, ano po ang i-priority nyo po sa Distrito 6? Distrito, Bukod sa nabanggit nyo pong trabaho, medical, edukasyon, so school. school talaga, walang edukasyon. walang college dito. Pero number 1 talaga, priority ko talaga is yung ospital. Hospital po. Para hindi nang biro mo, this week inumpisa na dinala namin dito yung halos gabi-gabi may dinadala na pasyente. Opo. Bakit yung mga politiko diyan matagal na nakaupo? Di ba? Bakit hindi nila nagawa yun? Tama po kayo, sir. Di ba? Ayan mga electric namin para hindi na bibili ng gasolina. Electric yan, i-charge na lang. Opo, recharge na po. Di ba? Dapat electric na tayong gagamitin natin. Gusto kasi nila yung gasolina eh. Kasi sa gasolina pa lang malaki din kita nila eh. Tama po Di kayo, ba? sir. PO. Di ba? PO, malaki kita nila doon. Di ba? Paano gumastos yung isang ambulansya gumastos ng 5,000 to 10,000? May komisyon din sila. Ito electric na. Okay. So sir, kung nanonood po ngayon ang ating mga kumpari, kaibigan, kababayan o dito po sa ating distrito 6, ano po ang inyong panawagan para sa inyong anak na lumalahok bilang kongresista sa ating distrito? Sabi ko lang sa kanila is sana suportahan nila, suportahan. Hindi naman sila taga rito. Pero ako bilang isang ama at ang hangarin lang naman namin is tulungan tong distrito na to. Bakit kami ginaganito? Di ba? Wala kami ibang motibo. Ang Panginoon nakakaalam kung ano at kami kung anong motibo namin. Ang mga kalaban din, sila lang man nakaalam kung anong motibo din nila. So,
ang mga kalaban, hamunin namin kung ilan ang walang trabaho dito sa ano na to, sa distrito na to. Magpipipirmahan. O, itong 15,000 na private na ano na mabigyan ng trabaho. Opo. Kahit anak ko mananalo, pababain ko pag pumirma sila na bigyan nilang trabaho yung ano, yung 15,000 to 20,000 na ano. Wow. Oh, Alright. diba? Okay. Kung Opo. magyabang lang naman ng tayo, dito, bigyan natin ng trabaho yung mga tao. Opo. Di ba? Tama. Number 1 talaga, sir, ang kailangan ng tao is trabaho. Trabaho. Opo. Oo, basta yan lang alam ko talaga. Hindi na yung sinasabi nila na serbisyo, mga ganito, marami akong pinagawa. Kahit tricycle driver, kaya yung gawin yun. Dahil hindi naman nila pira. Di ba? Subukan nila. Yung mga sinasabi nila, sarili lang pira gagamitin nila. Kung kaya ba nilang gawin. Di ba? So, lahat na posisyon sa gobyerno, kaya gawin ng tricycle driver yun. Bakit? Oh, hindi man mapira eh. Pira ng taong bayan eh. Opo. Tama po, sir. Ang politika, ginawa nilang negosyo. Oh, di ba? Pero sir, may tanong ko lang po, ano po naging sikreto ninyo ay talagang sa pamilya nyo po ay sadyang matulungin sa kapwa? O talagang marunong lang po kayo mag-share ng blessing? Alam naman namin at ang taas Opo. kung anong kaya namin ibibigay. Nagiging honest lang kami. Di ba? Anong kaya namin ibibigay namin. Di ba? Wow. Kasi araw-araw, sobra-sobra yung binibigay namin ng blessing. Blessing na binibigay ng Panginoon. So, alam namin kung anong kaya namin ibibigay. Di ba? Bakit hindi namin ibibigay? Para naman sa tao yan eh. Siguro, siyempre, tuloy-tuloy kami bibigyan ng blessing. Opo, tama po kayo, sir. Di ba? Dahil sinishare namin. Di ba? Para bang The more you kasi give, the Bisaya more you kasi ako. receive. Opo. Di ba? Para yung imbudo ba ng imbudo ba? Di ba? Oo. Ano Imbuduhan, mo sa oo. buti? Oo. Di ba? Ibuhos mong ganun. Ito yung Panginoon. Oo. Kung hindi mo i-share, mapupuno to aapaw. Tama po kayo, sir. Kailangan i-share mo. Sure. Opo. Oo. Hindi yung ikaw lang ang masinso, yung kamag-anak mo hindi masinso. Di ba? Dapat aasinso. Hindi yung ikaw lang ang masinso. Pero paano man sabihin asinso sa gobyerno ka nagtrabaho? Ipira ng taong bayan yan eh. Oo. Pamaniwala akong asinso, sarili mong wag kang pumasok sa politika. Di ba? Opo, tama po Di kayo, ba? sir. Opo. Doon mo ilabas sa private na company mo, doon mo ilabas yung galing mo. Oo, Opo, diba? ayan. Isang tulad nyo, sir, na isang businessman din po, na Oo. talagang marunong mag-share ng blessing sa kapwa at sa ating mga kababayan. So kayo po ay sumabak sa larangan ng politika para po makapag-share lang ng kabutihan o marami pang kabutihan. Hindi lang kabutihan. At Kumbaga mga programa at proyekto. Talagang gusto ko talaga kasi naawa ako sa mga Pilipino. Ginawa tayong produkto ng Pilipinas. Ni-export tayo sa ibang bansa. Tama po Bakit kayo, sir. pupunta pa ng ibang bansa? Ilang years ka na magtiis na hindi makita yung pamilya mo. Kung mayroon ba dito? Di ba? Kung mayroon pa naman trabaho dito. Hindi Tama ka na po, pupunta na ibang bansa. Opo. Kung anong ginagawa sa ibang bansa, ang hirap. Ginawa tayong katulong. Oo, tama po. Di ba? OFW. Overseas Filipino Workers. Di ba? Bakit hindi natin kaya ibigay sa mga tao dito ng trabaho? Tama po kayo. Okay. So muli, sir, ito po, last message na lang po sa ating mga kababayan. Sa inyong panawagan po na mahalin po ang inyong pong butihing anak bilang ating kongresista sa distrito. Okay. Ano po yung panawagan muli? Sa ating lahat ng mga Oo. manunood or isa lang ang sasabihin ko sa inyo. Mahalin ninyo ang trabaho. Love your work. Wow. O, tama. Kasi ang Pilipino hindi minamahal ang trabaho. Minahal is dalawang bilog. Pera at oras. Tama po. Dapat love your work. Love your Kahit words. anong klaseng trabaho, mahalin mo yung trabaho mo. Opo. Wag mong mahalin ang pera. Tingnan mo yung ibang mga politiko, kumakapit na. Ang kapal ng mga mukha. Di ba? Pero sir, very proud po ako sa inyo kasi po bilang ama ng inyong anak na aspirant congressman, very supported kayo ng buong pamilya niyo. Of course, kasi hindi lang naman sa pamilya ka support. Opo. Parang sumusuport ka na rin sa mga taong Oo, bayan. tama po kayo, sir. Diba? Opo. Kung pamilya lang, hindi na kami papasok sa ganito. Oo. Kung pira lang pag-usapan, hindi na kami magninegosyo. So ang kaligayahan namin is makita na
marami kang nabigyan ng trabaho. Opo. Pag nabigyan mo ng trabaho yan, di makabili na ng bahay, makabili ng pagkain, lahat. Wala nang problema ang Pilipinas. Di ba? Number one na problema talaga ng is trabaho. Wow. Kahit sinong politiko dyan, dapat mayroon siyang sariling negosyo at mabigay siya ng trabaho. Bawasan niya yung sa district niya, bawasan kung ilang percent ang dapat itapyas niya taon-taon. Kasi taon-taon marami nag-graduate pero walang namang nagtatayo ng mga factory. Tama po kayo, sir. Kailangan may investment din o mag-invest. Ayan nga Dapat po. ganun. Opo. Pangako ko yan, pag nanalo yung anak ko, 15,000 to 20,000 bibigay namin sa termino niya na 3 taon. Pag hindi niya mabigay yan, hindi natatakbo ulit yan. Alright, okay. Ayan po mga kaparehas, sa kapanayan po natin ngayon ang butihing ama ng ating very supported na aspirant congressman dito po sa 6th District ng Lalawigan ng Bulacan. Magandang araw po mga kaparehas. Lay Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kayo, sir. In your family, God bless us all.